Magandang araw po sa atin lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay magkakaroon ng isang Bible study sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, na ating pong pag-aralan ang Biblia. Ito pong mga topic na aking ginawa ay pang Bible study po ito. Aking pong hinihilingan ang ating mga kapatid na ma-share ang mga topic na ito upang maghatid ng katotohanan sa ating mga kaibigan na hindi pa naalam sa mga katotohanan sa Biblia. At higit sa lahat, aking pong hinihiling ang mga makapanood o makapakinig ay magkaroon po tayo ng panahon upang ito po ay bigyan natin atensyon sa pag-aaral. Ngayon po ay ating pong pag-aralan ang Biblia. Ang pinakauna nating topic ay ang Biblia. Ayan. Bago tayo magpasimula sa ating pag-aaral, ating pong munang hilingin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa pamagitan ng Banal na Espiritu, na tayo po ay patnubayan sa ating pag-aaral. Tayo manalangin. Mahal naming Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat. Kami ay lumalapit sa iyo. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay pangunahan ang iyong lingkod. Ang mga salita mo, Panginoon, ay magkaroon po ng kapangyarihan sa nakikinig. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng ito na magbigay sa amin ng panampalataya sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong topic, mga kapatid, ay ang Biblia. Marami po ang nagsasabi na ang Biblia ay sulat lamang ng tao. At minsan ay hindi 100% ang kanilang pananampalataya sa Biblia. Okay? Kasi po sinasabi nila na ang Biblia ay gawa-gawa lamang ng tao. Pero marami rin po ang naniniwala na ang Biblia ay totoo. Kaya nga po ay ating pong siguraduhin sa ating pag-aaral na dapat ang ating paniniwala ay nakapokus po sa banal na kasulatan. Kaya nga po ang ating topic ngayon ay patungkol sa Biblia. So ano po ba ang nasa likod ng kapangyarihan ng Biblia? Ito po, ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Kaya kung tayo po ay nananampalataya na ang Biblia ay salita ng Diyos, ito po ay magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. No? Ang tanong po ay, saan nanggagaling ang panampalataya ng isang tao? Ang sagot po ay sa Roma 10 verse 17. Kaya nga sabi dito, kaya't ang panampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, mahalaga po na tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos o salita ni Kristo, dito po natin matutunan na magkaroon tayo ng mga pananampalataya sa mga bagay na susulat sa banal na kasulatan. Kaya mahalaga po ang makinig. No? At kung walang mapakinggan tayo, wala rin po tayo matutunan. Kasi po ang pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya ating bubuksan ang ating pag-iisip kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Ano ang kahalagahan sa pakikinig? Sabi ni Jesus Christ sa Lucas 8:18, kaya't pagbutihin ninyo kung paano kayo nakikinig, sapagkat siya ay mayroon ay lalo pang bibigyan. At sino mang wala, pati ang inakala niyang nasa kanya ay alisin. Sa atin na pakikinig sa salita ng Panginoon ay atin ang pagbutihin, pag-igiin. Sapagkat siyang mayroong kaalaman sa salita ng Panginoon, ay lalo po tayong dadagdagan, lalo po tayong magkakaroon ng masagana. Pero kung ang ating pakikinig ay hindi bibigyan natin ng kahalagahan, ay sabi dito, sino mang wala,
pati ang inakala niyang nasa kanya ay alisin. Kung ikaw ay mayroong kaalaman sa Biblia, subalit ay hindi natin binibigyan ng higit na halaga ang iba pang mga katotohanan sa Biblia, sabi ng Panginoong Hesukristo. Ayan. Sino mang wala, pati ang inikala niyang nasa kanya ay aalisin. Kaya mahalaga po ang makinig sa salita ng Panginoon. Ayan. So itong Biblia ay salita ng Diyos. Ito po yung mabuting balita na pinasulat upang tayo po magkaroon ng pananampalataya. Sabi nga ng unang Pedro 1:25, datapwat ang salita ng Panginoon ay mamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Kaya ang mabuting balita ay walang iba ang salita ng Panginoon. Pero nga, sa panahon natin, marami ang hindi gaanong nananampalataya sa salita ng Panginoon. Ito po yung mabuting balita, mga kapatid, sa ating buhay. Dito po natin malalaman ang mga plano ng Diyos at ang mga panukala ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya ating isisahin, para hindi tayo magdududa, ating alamin kung paano naisulat ang Biblia. Okay? Sino ang sumulat ng Biblia? Ang sagot po ay salita ng Diyos o sagot ay mga tao. No? Sino ang sumulat ng Biblia o salita ng Diyos? Mga tao naman talaga ang sumulat niyan. Ayan. Ilang mga tao ang sumulat ng Biblia? Ayon po sa pag-aaral ng Biblia ay isinulat ng mga tao, 40 ka mga tao ang sumulat. Iba't ibang mga tao ang sumulat ng Biblia. Ang ibang mga propeta, ang iba ay ordinaryong mga tao. 40 ka mga tao ang sumulat ng Biblia. Ayan. Kagaya ng si Moises at mga propeta noon, Isaiah, Jeremiah, yan. Sila yung mga tao na sumulat ng Biblia. Ang tanong, gaano katagal isinulat ang salita ng Diyos o Biblia? Isinulat po ang Biblia sa loob ng 1,600 years. Ganun po katagal. Mula kay Moises hanggang kay Juan Revelation o Revelador. Ang sulat ni Moises ay ito po yung Old Testament na tinatawag ang Holy Bible. Ang Old Testament ay mayroon pong 66 books. Ang New Testament ay ang buong aklat pala ay 66 books. Sinulat ito sa loob ng 1,600 years. Ang Old Testament ay mayroong laman na 39 books. Ang New Testament naman ay mayroong 27 books. Ayan. So, ang mga sumulat niyan, mga kapatid, ay pinili ng Diyos. Sila ay karamihan mga propeta. Sabi nga ng Hebreo 1 hanggang chapter 1 verse 1-2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang mga paraan sa magitan ng mga propeta. So sa loob ng maraming taon, ang iba't ibang mga propeta na sinugo ng Diyos upang magdala ng pabalita sa mga tao. Sila yung ginamit ng Panginoon. Marami po dyan, si Isaiah, si Jeremiah, Zacarias, iba't ibang, si Daniel, no? Ayan. Ang mga propeta ang ginamit ng Diyos sa pahayagan ng kanyang mga layunin. Okay, sabi ng Amos 3:7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Kaya yung mga bagay na gusto nating malaman tungkol sa Diyos ay ipinahayag na ng Panginoon sa kanyang mga propeta. Kaya
tayo po ay mayroon ng kakayanan malaman ang mga panukala ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay pinasulat niya sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Kaya ang tanong, paano ang pakipag-usap ng Diyos sa kanyang mga propeta? Sa Numbers 12 verse 6, sabi dito, at kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakilala sa kanya sa pangitain, na kakausapin ko siya sa panaginip. Ayan. Diyan inihayag ng Panginoon ang kanyang mga panukala, at itong mga propeta ay isinulat nila ang mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa kanila. Paano ang paraan? Sa pamagitan ng pangitain at panaginip. Ayan. Ang panaginip kapag ikay natutulog. Ang pangitain naman po ay kapag ikay gising, may pinakitang vision sa Panginoon. Vision na nakikita mo na mula sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay kanyang ipinahayag ang kanyang mga layunin para malaman ng tao sa kanyang mga propeta. Kaya ang Biblia ay naisulat sa Hebreo 1 verse 2, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng bagay, sa pamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Kaya nga po, nasaksihan ng 12 apostol ang buhay ng ating Panginoon Kristo. At mayroon pong tinatawag na pure gospel, yung Mateo, Marcos, Luke, and John. Nasaksihan po nila ang buhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po ay nakita at nasaksihan nila at ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon Kristo ay naisulat po ito. Ayan. So, paano isinulat ang salita ng Diyos o Biblia? Sabi ng ikalawang Pedro chapter 1 to verse 21. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, alinmang propesiya ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpaliwanag. Sa verse 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Kaya nga po ang pagpaliwanag sa Biblia ay hindi nagbuhat sa sariling pagpaliwanag. Kumbaga, kung ang mga tao ginamit ng Diyos para isulat ang Biblia, maliwanag po ang papasulat nito. At kung tayo magbabasa ng Biblia, ang Biblia lamang po ang magpaliwanag sa kanyang sarili. Ayon po sa layunin at panukalang ipinasulat ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya sabi ito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, nang udyukan ng Espiritu Santo. Kaya yung mga taong sumulat ng Biblia, sila po ay ginaid o inudyukan ng Espiritu Santo. Kumbaga, ang kanilang isipan at puso ay puspos sila ng banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ang nag-guide para maisulat nila ang banal na kasulatan. Kinasihan po sila ng banal na Espiritu. Sa pagitan ng udyok ng Espiritu Santo, isinulat nila ang salita ng Diyos. So, ayan. Halimbawa po, ito pong sabi ng aklat ng Jeremiah, Propeta Jeremiah 30 verse 2. Itong sabi, ganito ang salita ng Panginoon. Ganito ang sinalita ng Panginoon ng Diyos ni Israel na nagsabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Kaya ngayong salitang isinalita ng Panginoon kaya sa magitan ni Jeremiah ay sabi ng Panginoon, iyong isulat sa isang aklat. Kaya ang Diyos kapag nagsalita sa magitan ng mga propeta, yung salita ng Diyos isinusulat ng mga propeta. At sa kanilang pag-iisip, isinulat ng mga tao ang Biblia sa magitan ng udyok ng banal na Espiritu. Sabi nga dito sa Exodus 34 verse 27, at sinalita ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang salitang ito, sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito, ay nakipagtipan ako sa iyo, sa Israel.
Kaya nga po, lahat ng mga salita ng Panginoon, maging ang Ten Commandment, ay naisulat ito. Kasi po, ipinasulat ng Panginoon sa kanyang mga propeta. Kaya ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at papakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagkatuwid, at sa pagsana sa katwiran. Sabi po niya ng ikalawang Timoteo 3:16. So, ang ibig sabihin po kapatid, ang lahat ng kasulatan, ito po'y kinasihan ng Diyos. Ang mga tao na sumulat nito ay ginayad sila ng banal na Espiritu. Inudyok sa kanila ang kanilang isinusulat. Ayon po sa layunin at panukala ng Diyos sa sangkatauhan. Lahat ng mga bagay na mabasa natin sa Biblia, yan po ipinasulat ng Diyos ay sa ikabubuti, katuto ng kanyang ng sangkatauhan. No? Kaya, ang banal na kasulatan, ito po'y kinasihan ng Diyos. Ang tanong, ilang kasulatan ang kinasihan ng Diyos? Sabi ng Timoteo, lahat ng kasulatan. Yan po ay guided of the Holy Spirit. Inspired the Holy Spirit o hiningahan. Sa mababaw na salita ay hiningahan ng Diyos. So, mga katunayan ng Biblia ay banal na salita ng Diyos. Ito po ay tinatawag na cohesive unity, nagkakaisa. Kaya hindi po sila nagkakasalungat. Bagamat iba't ibang panahon ang sumulat, mula kay Moises hanggang sa aklat ng Revelation, iba't ibang panahon, iba't ibang paraan, sila po ay nagkakaisa, hindi po nagkakasalungat. Kaya lang po nagkakasalungat ang pag-aaral ng Biblia dahil po sa hindi nakuha yung tinatawag na tamang interpretation ng Biblia. Kaya nga po ang Biblia, ang sarili lamang niya ang magpaliwanag sa kanyang sarili. Kung ano po ang pinasulat ng Panginoon, ang Biblia lang po ang paliwanag sa kanyang sarili. So, ayan no, ang Biblia, bagaman ito'y 66 books, 39 books mula sa Old Testament hanggang New Testament, 27 books, sila po ay nagkakaisa. Hindi sila nagkakasalungat. 40 ka mga author. Ang tunay na author ng Biblia ay walang iba ang Diyos. Sapagkat ginamit lamang ang mga tao para ipasulat ang kanyang salita. At ang mga taong ito na ginamit ng Panginoon ay sila po ay inudyukan ng banal na Espiritu. Pinasulat ang Biblia sa loob ng 1,600 years. Ganun katagal. Kaya hindi po sila nagkakasalungat. Nagkakaisa ang Biblia sapagkat ang Diyos mismo ang tunay na author nito. Ayan. Ano ang layunin sa pagpasulat ng Diyos sa kanyang salita? Sabi ng Roma 15 verse 4, sapagkat anumang bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo'y matuto, upang sa magitan ng pagtsatsaga at sa papasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya ang purpose, bakit ipinasulat ng Panginoon kanyang Biblia o salita, upang tayo matuto sa mga bagay o sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Sa Biblia, naihayag na lahat ang mga plano ng Diyos at mga panukala ng Diyos sa sangkatauhan. At ito, sabi ito, upang sa magitan ng pagtsatsaga at pagsigla ng kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. May pag-asa po sa buhay na ito. At ang pag-asa ay malalaman natin sa kanyang salita. Kaya nga po, sabi nito, sa pamagitan ng pagtsatsaga at papagsigla ng kasulatan. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, magkaroon tayo ng tunay na pagtsatsaga at pinapasigla tayo sapagkat mayroon po tayong pananampalataya sa kanyang salita. Ito dapat ang ating maramdaman sa ating buhay kung tayo po'y naniniwala sa Diyos. Sapagkat kung tayo naniniwala mayroong Diyos, dapat maniwala tayo na ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng pagtsatsaga at masigla tayo
sa pag-aaral o pakikinig ng salita ng Diyos. No? Ayan mga kaibigan. So, paano natin mapagkatiwalaan ang salita ng Diyos? Sabi po ng Awit 12 verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinusubok sa horno sa lupa na makabitong dinalisay. So, ang Biblia ay tinatawag itong dalisay na salita para pag ang ginto. Ang isang ginto ay pag inilagay mo sa apoy, doon po lalabas ang pagiging pure niya, na makikita mo na siya ay tunay na ginto. Kasi po, lalabas po yung dumi. At ang matitira doon yung dalisay na ginto. Ang Biblia, ang salita ng Diyos ay natulad sa isang dalisay na salita. Makapitong dalisay. Pag sinabing makapitong dalisay, ito po tinatawag na kompleto. Kompleto sa katotohanan. Kompleto sa lahat ng mga panukala ng Diyos. Kaya nga po, ang Biblia ay ito po'y ating mapagkatiwalaan na magbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na ito. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay kompleto. Pag sinabing 7 o completeness po yan, kompleto sa katotohanan. Hindi kulang, kundi sapat at kompleto. Kaya ang Biblia ay makapagtuturo sa atin ng sapat na kaligtasan, sapat na katotohanan, sapat na pag-asa sa ating buhay. Sabi nga ng unuhan, 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya nga po, ang salita ng Panginoon ay katotohanan. So, kung ang salita ng Panginoon ay katotohanan, dapat po natin itong pagkatiwalaan. Kompleto ng katotohanan. So, ang tanong, sino ang mga katotohanan na salita ng Diyos o sa Biblia? May 4 na katotohanan sa Biblia na dapat nating malaman. Una, si Jesus. Ang pangalawa, ang banal na Espiritu. Ang pangatlo, ang kanyang salita o Biblia. Pang-apat, ito po ay banal na kautusan ng Diyos. Sabi nga ng Juan 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kaya kung gusto natin pumunta sa langit, dadaan tayo sa ating Panginoong Kristo. Sabi ng Juan 15 verse 26, datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan nagbubuhat sa Ama, siya ang mapatutuo tungkol sa akin. Ang banal na Espiritu ang papatnubay sa isang taong banal. So, sa salita ng Panginoon, sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sa Awit 119 verse 142, ang katwiran mo'y walang hanggang katwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. Kaya nga po, sa Awit 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Bawat isa sa iyong matuwid na batas ay natili magpakailanman. Kaya nga kapatid, si Kristo ang katotohanan, ang banal na Espiritu ang katotohanan, ang salita ay katotohanan, ang kautusan ay katotohanan. Ayan, ang banal na Espiritu, sabi nga ng isang mayamang kay Jesus Christ, Panginoon, anong gagawin ko pang mabana ng buhay na walang hanggan? Anong itinuturo ni Jesus Christ? Anong sinagot ni Jesus Christ? Sagot niya, itinuturo ni Jesus Christ ang kautusan. Kung tatanungin mo naman ang kautusan, ano ang gagawin ko upang mabana ng buhay na walang hanggan? Ano ang isasagot ng kautusan? Ituturo niya si Jesus Christ.
Kung tatanungin mo ang banal na espiritu, anong gagawin ko upang magmana buhay na walang hanggan? Sino ituturo ng banal na espiritu? Ang ituturo ng banal na espiritu ay ang kautusan at si Jesus Christ. Sapagkat ang kautusan ay tagapagturo at tagapaghatid kay Jesus Christ. Ang mga Hudyo na sumusunod sa kautusan ay dapat susunod sila sa magitan ng pananampalataya. Mababasa po natin yan sa Roma 9:31 hanggang 33. Kasi ang kautusan ay tagapaghatid sa ating Panginoon Kristo. Subalit ang bansang Israel ay sumusunod sila sa katuwiran ng kautusan sa magitan ng gawa. Ang katuwiran ng kautusan ay si Jesus Christ. At ang katuwiran ni Jesus Christ ay ang kautusan. Transcript po ng karakter ng ating Panginoon Kristo. Kaya kapatid, ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Sabi ng awit 119:160. Bawat isa sa iyong matuwid na batas, iyong kautusan, ay matili magpakailanman. Kaya nga hindi po pwede na alisin natin ang kautusan sapagkat ito ay bawat batas ay natili magpakailanman. So ayan mga kapatid, no? Ang banal na kasulatan, ito po yung magtuturo sa atin sa ating kaligtasan. Walang ibang bagay na magtuturo sa atin para tayong maligtas. Hindi ang sino mang leader ng iglesia, sino mang nanguna sa iglesia o pastor. Ang Biblia lamang po ang paraan para po tayo matuto at malaman ang kaligtasan na mula sa Panginoon. Ito lang po ang magtuturo sa atin para tayo maligtas. Ang banal na kasulatan. Sabi ng 2 Timoteo 3:15, at kung paano mula sa pagkabata ay yung nalaman ng banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng papataya kay Jesucristo. Kaya nga po ang papataya na gagaling sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na magkaroon po tayo ng pakikinig sapagkat kung wala tayong pakinggan, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya. At ang salita ng Panginoong Jesucristo, ito po yung magtuturo sa atin tungo sa kaligtasan at para magkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At ang pananampalataya ito ay maghatid sa atin upang po tayo ay maligtas. Kaya ang banal na kasulatan, no? So, ano ang gawain ng banal na kasulatan sa buhay ng isang tao? Kung ito po ay ating paniniwalaan o sa panatayanan na ito'y salita ng Panginoon, ito po yung magbabago sa buhay ng isang tao. Magbabago sa ating buhay. Marami na po ang binago ng Biblia. Sabi nga ng 2 Timoteo 3:16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa pagtuwid, sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya nga po, kung tayo po ay nagpapaturo sa katotohanan, nagpasaway at pagtutuwid, pag nasanay ka sa katwiran, ang bunga nun ay naging sakdan. Kaya ang banal na kasulatan, ito po ay mapakinabangan sa isang taong mayroong pananampalataya. Tinuturuan tayo sa daan ng katotohanan. Sinasaway tayo sa ating mga maling ginagawa, maling paniniwala, maling pananaw, maling haka. Sinasaway tayo. At tayo po ay tinutuwid. Pero kung hindi tayo manampalataya sa salita ng Panginoon, walang maganap na pagtutuwid sa isang tao. At kapag ikay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, at ikay nasa katwiran, at kapag pinamuhay mo yung katwiran ito, sabi ng Biblia, pag nasanay ka sa katwiran sa paggawa, ang bunga nun ay naging ganap.
kapag nasa katwiran ka. Ang nasa katwiran ay na kay Kristo. Okay? Upang ang tao ng Diyos maging ganap, nasagapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya ang banal na salita ng Diyos, ito po ay makapagbabago ng buhay ng isang tao. Kasi ito po ay liwanag. Sabi ng awit 119 verse 105, ang salita mo ay liwanag sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ulitin ko, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya kapag tayo nanampalataya sa salita ng Panginoon at sinusunod ito, magkakaroon po ito ng liwanag sa ating landas. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay gaya ng ilawan. Kapag ang ilawan ay nilagay mo sa dilim, ang lugar na dilim naging maliwanag. At kapag naging liwanag, ikaw ay makakalakad ng maayos. Sapagkat ang dinadaanan mo ay naliliwanagan. Ang ibig sabihin, kapatid, ang buhay ng isang tao, kapag siya ay mayroong panapataya sa salita ng Panginoon, at ito ay kanyang isinasabuhay, nagkakaroon po ito ng pagbabago sa buhay. Kaya marami na pong nabago sapagkat naliliwanagan sila. Ang dilim nilang paniniwala noon ay nagkaroon ng kaliwanagan sa kanilang buhay. Ang dilim na kanilang mga tinatahak ay nagkaroon ng liwanag. Kaya po nababago ang isang tao. Ayan. So, tunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Sa awit 19 verse 12, 7 dalisay. Ang salita ng Diyos ay kumplito sa katotohanan. Si Kristo ang daan at katotohanan. Ang banal na Espiritu ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang kautusan ay katotohanan. Sa Timoteo 3:15, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa ating kaligtasan. Sa Roma 15 verse 4, ang salita ng Diyos ay isinulat upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Matutunan natin ang mga bagay, ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay bumabago ng buhay ng isang tao. Sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Sa awit 119 verse 5, ang salita ng Diyos ay ilawan at liwanag sa dilim na landas ng tao. Kumbaga, tayo po ay nasa kadiliman, ay kapag tayo sumampalataya sa Biblia, naniwala nito, mababago ang ating buhay at ang dilim na ating buhay ay maliliwanagan. Sabi ni Jesus Christ sa John 5:39, ang banal na kasulatan ay nagpatotoo sa ating Panginoong Kristo. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan, sabi ni Jesus Christ. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagkat iniisip niyo sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kaya nga ang buong Biblia ay nagpatotoo sa ating Panginoong Kristo. Kaya kapag pinapatayan natin ang Biblia, sinampalatayan natin, pinaniwalaan at sinabuhay, ang buhay ng ating Panginoong Kristo ay ating lubos na makilala. Kaya ang Biblia po ay 100% na tunay. Sabi nga ng Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa at nakinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na susulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya nga po ang pakikinig ay mahalaga, sapagkat dito magpasimula na tayo po ay magkaroon ng panapataya sa salita ng Diyos. At kung tayo nakikinig, mahalaga po na tayo po ay tumupad. Kung ako ang nagbabasa, kayo nakikinig. Kung tayo nagbabasa, o ako nagbabasa, ikaw nakikinig. Pero tayong dalawa na walang kaakibat na pagtupad sa salita ng Panginoon, wala rin pong pagbabago sa ating buhay. Kaya nga po, mahalaga po ang bumabasa ng Biblia
at nakikinig. Itong dalawa. Kasi po, kung wala kang binabasa, wala ka rin malalaman. Kung wala kang mapakinggan, wala ka rin malalaman. Pero kahit nalaman mo o napakinggan mo, kung walang kaakibat na pagtupad sa salita ng Panginoon, ay walang bunga sa buhay ng tao. Kaya kailangan, kapag nagbabasa tayo, nakikinig, mayroon pong pagtupad nito. Kasi ang pagtupad, ito po yung maghatid sa buhay ng isang tao ng pagbabago sa kanyang buhay. Sabi nga ni Jesus Christ sa Lucas 11:28, subalit sinabi niya, lalong mapalad ang nakinig ng salita ng Diyos at tinutupad ito. Mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, at higit ang mapalad yung tumutupad. Kung ating paniniwalaan ng Biblia, kailangan natin tuparin ang mga nakasulat dito. Ayan. Sabi ng 1 Juan 2:5, datapat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito nalaman natin tayo'y nasa kanya. Kapag ginanap daw natin ang salita ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos may transfer sa ating buhay. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay transcript ng kanyang karakter. Ang kautusan ng Diyos ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ayan. At sabi ng Roma 5:5, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos ibinuo sa ating mga puso sa pagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. At ang pag-ibig nito, ito po yung maghatid sa atin upang tayo po ay matutong mahalin ang Diyos at mahalin nating kapwa. Kaya nga po, mahalaga ang bumabasa, nakikinig, at pinakamahalaga ay ang pagtupad. Sabi nito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Sa ating panahon, mga kapatid, gaano na kalapit ang panahon? Nakikita natin ang kalagayan ng sanlibutan. Tayo ay nabubuhay sa huling mga araw na ito, sa huling kapanahunan, at nakikita natin ang mga kalamidad, mga sakuna, lindol, iba't ibang mga kaganapan sa sanlibutan. Mula na magpasok ng 2020, ito yung pinakamadugong pangyayari mula hanggang sa ating panahon ngayon. Iba't ibang mga pangyayari, gera, lindol, bagyo, sunog, sa lahat ng lugar ay nangyayari. Ito po'y palatandaan na ang panahon natin ay magwawakas na. Kaya nga po, ang ating sanlibutan ay patunta na ito sa pagkapahamak o pagkawasak. At ang pagbalik ng ating Panginoon malapit na. Panahon na, mga kapatid, upang tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa salita ng Panginoon. Maniwala po tayo sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang kasaysayan ng sanlibutan ay napapakita na tayo nasa huling yugto ng kasaysayan. Nasa huling mga araw na tayo. Mga kaibigan, hanapin po natin ang katotohanan. Nanawagan ng Panginoon sa lahat ng tao na sabi niya na bumaling sa kanyang saway ang banal na kasulatan. Magkaroon na po tayo ng pananampalataya sa kanyang salita. Kung tayo naniniwala kay Kristo, naniniwala sa Diyos, pero kung hindi naman tayo nananampalataya sa kanyang salita, walang kwenta po, kapatid. Kung tayo nananampalataya sa kanyang salita, kailangan po natin itong tuparin sa ating buhay. Sabi nga ng Kawikaan, bago dumating ang masamang kawakasan ng sanlibutan ito, nanawagan ang Diyos. Kawikaan chapter 1 verse 23, sa aking saway ay bumaling kayo. Narito ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo, at ang mga salita ko'y ipaalam ko sa inyo. Mahalaga po yung pagbaling. Nang ibig sabihin ng pagbaling, ito po'y pagtalikod sa mga bagay na kinasanayan at ibaling sa salita ng Panginoon. No? Ano ang purpose ng pagbaling? Sabi ng Isaiah 45 verse 22. Sabi ng Panginoon, kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas. Ang ibig sabihin ng salitang pagbaling,
kung ating nakasanayang buhay ay walang pananampalataya sa salita ng Panginoon, ibalin natin yan yung ating panahon. Ibig sabihin, manampalataya tayo sa salita ng Panginoon at bigyan natin ng panahong ito sa ating huling kapanahunan ngayon. Bumaling sa akin, sabi ng Panginoon, at kayo'y maliligtas lahat ng dulo ng lupa, sapat ako ang Diyos at walang iba liban sa akin. Hindi po tayo kumbaga ang ating buhay ay nasa huling yugto ng kasaysayan. Kaya panahon na, mga kaibigan, mga kapatid, na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa kanyang salita. Hindi po aksidente na ipinasulat ng Panginoon ang Biblia. Ito po ipinasulat upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa sanlibutan ito. Magkamit ng buhay na walang hanggan. So bakit kailangan nating samantalahin ang panahon? Sumampalataya sa salita ng Panginoon. Dahil darating po ang panahon, mga kapatid, na aalisin na po ang salita ng Diyos. At kung ibig nating maligtas, ay wala ng paraan upang malaman natin ang katotohanan. Ito po yung propesiya ng Panginoon sa Amos 8, 11, 12, 13. Sabi dito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, ako'y magpasapit ng tagutom sa lupain, hindi tagutom ng tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakinig ng salita ng Panginoon. At sila'y lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbot parot pa dito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi nila ito matatagpuan. Ang salita ng Panginoon, ito po yung magtuturo sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa pagitan ng patay kay Kristo. Subalit, darating ang panahon na ang salita ng Panginoon ay mawawala. At sa panahong iyan, hanapin mo natin ang salita ng Panginoon. Hindi natin masusumpungan. Kaya nga po, panahon na ngayon na tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa salita ng Panginoon, pag-aralan ito at saliksikin at basahin. Dahil malapit na ang panahon. Sabi nga ng 13, sa araw na iyon, manlulupaypay sa uhaw ang magandang dalaga at mga binata. Kapag dumating ang panahon na ihatol ng Diyos ang kanyang hatol, ang mga tao, mga dalaga at binata manlulupaypay. Sila ang nagkakaroon ng pagkataon na makinig sa salita ng Panginoon, subalit hindi binigyang halaga ito. Mapapahamak. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Siya mismo ang author nito at ipinasulat ito upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa buhay. Mga kapatid, panawagan ng pabalik-loob ng Panginoong Diyos. Sabi dito sa Isaiah 55, 6, 7, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya samantalang siya malapit. Lisanin na masama ang kanyang masamang lakad at ang liko ng kanyang pag-iisip. Manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya. At sa aming Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad na sagana. Kasalanan ng mga kapatid ang hindi maniwala sa salita ng Panginoon. Sapagkat nasusulat sa Juan 12, 46, 48, nasusulat doon, ang hatol na igagawad ng Panginoon sa huling araw ay tungkol sa salita ng Diyos. Kaya panahon na tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa kanyang salita. Kaya ang banal na kasulatan, ang Biblia, ito po ay sulat, author nito ang Diyos, at ito ay 100% na dapat nating panapatayan at isabuhay. Nanawagan ang Diyos, mga kapatid. Panahon na tayo bumaling sa kanyang salita, at ang pangako niya, ibubuhos niya ang kanyang banal na espiritu, ipapalam niya sa atin ang kanyang salita. Pagpapalain po tayo ng ating mahal na Panginoon sa mensaheng ito.
Sa ating pagtatapos tayo manalangin. Mahal naming Diyos, banal ka at makapangyarihan. Maraming salamat sa mensahe, sa katotohanan tungkol sa iyong mga salita. Ngayon, O Diyos, nalaman namin na iyong salita ay totoo. At ito ay ipinasulat mo sa iyong mga lingkod. At ang sumulat ay kinasiyahan ng banal na Espiritu. Kaya bilang mga tao na niranas sa libutan, ito ang panahon upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng panapataya sa iyong mga salita. Tulungan ang bawat isa na makinig nito at may pabuhat sa mga tao na ang iyong salita ay dapat sampalatanan at tuparin ang naayon ng kasulat dito. Ito po ang mga dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid.